Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po, ipagpatuloy po natin ang aking lecture, ang aking pagtalakay ng mga topics sa ilalim ng Bunyog Orientation Seminar. So yan po ang ating topic sa ngayon. Ito ang ikatlong dahilan ng problema ng lipunang Pilipino, ang imperialismong China at United States. Bakit po natin nasasabi na ito ang ikatlong dahilan ng problema natin? Tayo po kasi, marami naman tayong mga bansang nakikipagkalakalan ang Pilipinas. Halimbawa South Korea, halimbawa Taiwan, Singapore. Pero sa mga bansa po na yan, hindi naman nila tayo dinodominate. Hindi naman nila tayo kinokontrol. Yung ating sources of raw materials, hindi naman nila kinokontrol. Hindi naman tayo ginagawa nilang dinodominate nila ang ating market. Hindi. Maayos ang kalakalan natin sa mga bansang maliliit. Hindi, bagamat maunlad na silang bansa rin, tulad ng South Korea at Taiwan, Singapore, pero yung ating pakikipagkalakalan sa kanila ay patas. Hindi yung nagdo-dominate sa atin. Pero pagdating sa China at saka sa United States, iba eh. Iba itong dalawang bansang ito. Dinodominate tayo. Kaya, halimbawa, pag umuutang tayo sa US, yung mga bangko ng US na pag-aari nila, yung IMF World Bank, pag umutang ang Pilipinas sa dami na ng inutang natin sa IMF World Bank, yung International Monetary Fund at World Bank, ganun din sa Japan, yung Asian Development Bank, ganun din sa China, yung Asian Infrastructure Investment Bank, o AIIB, yun naman ang sa China, ang sa Japan, ADB, Asian Development Bank, ang US at European Union, yung IMF World Bank. Pag umuutang tayo diyan, ang mga inuutang natin sa kanila, ang kondisyon diyan, hindi natin gagamitin para mag-industrialize ang Pilipinas. Kumbaga, actually pwede naman sana tayong mangutang para matulungan tayo na mag-industrialize na. Ibig sabihin, makakagawa na tayo ng mga makina, sasakyan, barko. Pero bakit hindi pwede na gamitin yung utang na yon sa ganung mga pag-i-industrialize ng Pilipinas? Ay kasi, pag nagkaroon na tayo ng mga sasakyan, pagawaan ng sasakyan, barko, hindi na tayo bibili sa Japan. Hindi na tayo bibili sa US, sa China. Kaya yung mga pautang nila, pwede lang yon sa mga pagpapaunlad ng pagpaganda ng mga kalsada, transportasyon, komunikasyon, para mapabilis yung flow ng kanilang produkto at yung paglabas din ng raw materials, mapabilis. Pero yung gamitin sa mga industrialisasyon, hindi. Kaya hanggat hawak tayo ng dayuhan, hindi tayo makapag-decide kung ano talaga yung dapat sa bansa natin, hindi tayo uunlad. Kaya yung sinasabi natin, ang ikatlong dahilan bakit hindi tayo umuunlad, ang kontrol ng imperialismong China at United States. Bakit hindi natin nababanggit yung ibang bansa? Tulad ng Japan, European Union, ano rin sila, imperialistang bansa rin, ay kasi mas itong dalawang bansang ito ang nagdo-dominate sa atin. Ilinaw ko rin lang, ibang usapin po yung EDCA. Hindi po natin dito pinag-usapan ng EDCA. Ang pinag-uusapan po muna natin dito, itong dalawang makapangyarihang bansang ito, nag-aagawan sila na i-dominate tayo. At dahil dyan, yan ang dahilan bakit tayo hindi umuunlad. Yan po ang gusto nating i-discuss dito. Okay, ano ba kasi ang imperialismo? Mga kabunyog, ang imperialismo galing sa terminong imperyo. Kumbaga pag sinabi nating imperialismo, ang kapangyarihan mo ay para ka ng empire. Saklaw mo na ang mga bansa sa mundo. Kaya, may mga bansang kapitalista tulad ng South Korea, tulad ng Taiwan, tulad ng Singapore, kapitalista yan. Pero hindi naman sila imperialismo. Bakit naman hindi sila imperialista? Kasi hindi naman sila nagsasaklaw ng kapangyarihan na kinokontrol na ang mundo. Hindi ganon. Kumbaga, yung mga bansa na yan na sinabi ko tulad ng South Korea, South Korea, Taiwan, Singapore, mauunlad silang bansa. Ganon din ang Norway, ganon din ang Finland, ang Sweden. Mauunlad silang bansa. Kapitalista sila, pero hindi sila imperialismo. Kasi hindi naman nila kinokontrol ang mga bansa sa mundo. Nakikipagkalakalan lang sila. So, pag ang imperialismo, ito yung mga bansa na sobra ng napakamaunlad, napakayaman na, umaabot na sa punto na kinokontrol na nila ang mga bansa sa mundo. Yan po ang imperialismo. Paano ba kasi lumilitaw ang imperialismo?
Ito ang pinakamataas na yugto ng kapitalismo. Ang kapitalismo kasi nagsisimula sa mga babang antas, yung medyo gitnang antas, tapos mataas na antas. Ang imperialismo, ito yung pinakamataas na yugto ng kapitalismo. Umabot na sa monopolyong yugto ang kapitalismo. Kinokontrol at pinaghaharian nila ang mundo. Mga halimbawa ng imperialismong bansa ang China at United States. O yan po ano. O bakit sila nag-aaway? Yung kanilang trade war, US at saka China trade war, ay pagkontrol ng kalakalan ng mundo. Yan yung pinag-aawayan ng dalawang bansa na yan. Paano ba naging imperialista ang mga bansang yan? Nagsimula ang imperialismo o ang kapitalismo sa Europa noong mga taong 1700s to 1800s. Noong mga 17 at 1800s, yan yung tinatawag nating malayang kalakarang kapitalismo o malayang kompetisyong kapitalismo, free enterprise capitalism. Sa maagang yugto ng kapitalismo, yung mga kapitalista, nagkukumpetensyahan pa sila. Kumbaga, hindi pa ganun kaunlad ang production, pero ang may kompetisyon pa ang mga kapitalista. Noon yung mga 1700s to 1800s sa Europa, nung nagsisimula ang kapitalismo. Pero unti-unting umunlad ang industriya at paglikha ng mga bagay at produkto. Isang halimbawa nito ay ang yugtong dinaanan ng pag-unlad ng industriya ng mga sasakyan o yung automobile industry. Tingnan nyo dyan. Ganyan nung una sa taas, yung nasa kaliwa sa taas. Tapos ganyan, yun na yung Ford. Tapos ganyan na. Ngayon, mga robot na ang gumagawa ng mga sasakyan. Yan o. Ganyan ang iniunlad. Kaya yung production ng sasakyan, malakihan na, mass production na, sobra-sobra na ang nalilikhang sasakyan habang umuunlad ang teknolohiya. Hanggang sa umabot sa punto na ang paggawa ng mga sasakyan sa mundo ay kontrolado na lamang ng iilang mga malalaking kumpanya ng sasakyan, tulad ng Ford ng US, tulad ng Toyota at Honda ng Japan, Benz ng Germany at iba pa. Naging monopolyo na nila ang industriya ng sasakyan sa mundo. Ito ang yugto ng monopolyo kapitalismo na tinatawag nating imperialismo. Ito yung pinakamataas at monopolyong yugto ng kapitalismo sa mundo. So yan Ganyan din ang nangyari sa industriya ng langis o petrolyo sa mundo. Kontrolado ng iilang monopolyong mga kumpanya sa langis ang supply at pamilihan ng langis sa buong mundo. Mga halimbawa nito ay ang Shell. Mga Dutch at British ang may-ari niyan. Ang Caltex at Chevron, Amerikano yan. Ang Petron, Arab-American. Ang Total, French yan. Ang British naman, mayroon silang British Petroleum. Yan yung mga industriya ng petrolyo o langis sa mundo. Sila yung kumukontrol ng industriya ng langis sa mundo eh. Yan yung tinatawag nating mga monopolyo. Maging sa industriya ng heavy equipments, mga bulldozer, backhoe, kontrolado rin yan ng mga imperialistang bansa. Yung Caterpillar, US, yung Hitachi Kubota sa Japan yan, yung SANY, yung SANY, China yan. China po yan. Yan yung mga malalaking mga industriya sa heavy equipment sa mundo. Ngayon, paano pinagsasamantalahan ng mga imperialistang bansa ang mga atrasadong bansa sa mundo? Kabilang na ang Pilipinas. Iba-iba po ang paraan ng pagsasamantala na yan. Paano nalalamangan ang mga maliliit na bansa ng mga imperialistang bansa? Una, pananakop at pangangamkam ng mga teritoryo. Yan po ang una. Sinasakop o kinakamkam ang teritoryo. Pangalawa, pinipigil ang industrialisasyon at pag-unlad ng mga maliliit na bansa. At pangatlo, pinapanatili ang kolonyal na kalakalan o colonial trade. Pang-apat, pagpasok ng mga dayuhang puhunan na pabor sa mga imperialistang bayan. At panglima, pagpapautang. Pang-anim, pagkontrol at panghihimasok sa politika at militar ng mga atrasadong bansa. So yan po ang anim na paraan kung paano pinagsasamantalahan ng mga imperialistang bansa ang mga bansang atrasado tulad ng Pilipinas. So, ipaliwanag po natin isa-isa. Una, pananakop at pangangamkam ng mga teritoryo. Ay di ba nung 1900s, nung taong 1890s, ang Amerika umuunlad na. Umabot na siya sa punto na imperialistang bansa na siya. So dahil imperialistang bansa na ang US ng mga taon na yan, 1890s,
kailangan niya ng mga teritoryong masasakop para pagkukunan nila ng raw materials at pagbabagsakan nila ng kanilang sobra-sobrang produkto, market. Kaya ang ginawa ng US, inagaw tayo mula sa Spain. Kaya tayo sinakop ng US. Siyempre, ang sabi ng US, para daw trainingin tayo sa pamamahala. Hindi naman yun eh. Kasi bago pa dumating ang US, marunong na ang mga Pilipino sa pamamahala. Nakapagtayo na nga tayo ng sariling gobyerno sa pangunguna ni President Aguinaldo. Nakapag-declare na tayo ng independence, may sarili na tayong konstitusyon, yung Malulos Constitution, may sarili na tayong kongreso, yung Malulos Congress. Marami tayong mga galing na mga leader noon, mga abogado, negosyante. Kaya na natin na paunlarin ang Pilipinas. Hindi talaga totoo na sinakop tayo para trainingin. Ang totoo, kaya tayo sinakop ng US kasi maunlad na silang bansa eh. Napakaunlad na nila, sobra-sobra na ang produkto. Yun na nga yung tinatawag na naging imperialistang bansa na ang US. Kailangan niya ng market na pagbabagsakan ng sobrang produkto at ng pagkukunan ng raw materials. Ganyan din ang ginagawa ng China ngayon. Ang China, umabot na rin siya sa level ng imperialismo. Kaya ang nangyayari, kinokontrol na rin ng China yung pagdadaanan ng mga ruta ng barko sa South China Sea. Gusto niya ring suluhin yung mga ano diyan, yung natural gas diyan sa South China Sea kasi kailangan niya yan sa kanyang industriya. Yan yung nangyayari, pananakop at pangangamkam ng mga teritoryo. Pangalawa, pagpigil ng industrialisasyon at pag-unlad ng mga atrasadong bansa tulad ng Pilipinas. Ang US, nang pinasok tayo, pinaunlad ng US yung mga kalsada, komunikasyon, pero hindi nila tayo pinayagan na magkaroon ng industriya tulad niyang sa kanan. Hindi nila tayo pinayagan magkaroon ng industriya ng bakal, pagawaan ng mga makina at sasakyan. Kasi pag nakagawa na tayo ng mga makina at sasakyan, hindi na tayo magiging market nila ng sasakyan nila, ng mga makina nila, ng mga computers nila, ng mga heavy equipments nila, ng mga barko nila. Kaya limited lang yung development na pinayagan tayo nang sinakop tayo ng US. Ginawa lang tayong taga-supply sa kanila ng raw materials at taga-bili ng kanilang finished products. Pinaganda ang mga airports, pinaganda ang mga daungan para mapabilis ang flow ng produkto. Pero yung magkaroon tayo ng sariling industriya, na makakatayo na tayo ng sarili nating industrialisasyon, kinontrol yan ng imperialistang US. Ganyan din ang ginagawa ng China ngayon. Tingnan nyo yung GCP. Kinukontrol ng China para hindi tayo umunlad. Ikatlo, pagpapanatili ng kolonyal na kalakalan. Yung trading, mayroon tayong export at import. Tayo, laging ang ini-export natin, mga mura na hilaw na materyales. Mura yung hilaw na materyales natin. Samantala, mahal yung mga finished products na binibili natin galing sa mga imperialistang bansa. So, colonial trade yan. Ibig sabihin, laging pabor sa kanila. Kasi, mahal yung bili natin ng produkto nila, mura ang kuha nila sa mga mineral natin at sa mga exports natin. Yan ang nangyayari, colonial trade. Kaya lagi tayong mayroong trade deficit. Lugi tayo lagi. Yan yung relasyon ng ng isang parang amo at saka alipin. Ika-apat, pagpasok ng mga dayuhang pamumuhunan sa mga atrasadong bansa. Totoo naman, kailangan natin ng puhunan ng dayuhan sa bansa natin. Ang problema lang, kung kinokontrol na nila yung ating ekonomiya, tulad ng ginawa ng China, yung sa kanan, tingnan nyo, GCP. Nag-invest ang China sa GCP, kinontrol na yung GCP. Kahit yung malampayan natin, nag-develop niya ng Chevron at Shell. Sayang, at na sana yan, dapat sa atin na yan eh. Nang bininta ng Shell at Chevron, hindi naman natin binili ng Pilipinas. Napunta kay Dennis Uy. Kaya napakalungkot yung mga dayuhang puhunan dito, nakukontrol nila ang ating ekonomiya. Yan, ang panglima, pagpapautang. Ang mga kondisyon sa mga utang natin sa kanila ay sobrang pabor sa imperialistang bansa at hindi pabor sa atin. Bakit? Pag umutang tayo, yung bangko sa kaliwa, International Monetary Fund at World Bank, ang may-ari niyan, US, Canada, European Union. Yan namang sa Asian Development Bank, ang may-ari niyan, Japan. Yan naman sa pinakakanan, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank ng China. Pag umutang tayo sa mga bangko na yan ng mga imperialistang bansa, ang kondisyon dyan, hindi dapat natin gagamitin ang utang
sa pag-industrialize ng Pilipinas. Kasi kung gagamitin natin yung inutang sa kanila para magtayo tayo ng pagawaan ng mga makina, sasakyan, barko, hindi na tayo bibili sa kanila. Makakakumpetensya natin sila. Kaya yung mga pautang nila sa atin, para lang sa pagtatayo ng mga daungan, kalsada, reles. Bakit? Para mapabilis yung flow ng kanilang produkto at yung pagkuha nila ng raw materials natin. Ang pang-anim, kinukontrol at pinaghihimasukan ang politika natin. Alam natin yan, lalo na nung panahon ni Duterte. Kinontrol talaga tayo ng China. Ngayon naman, si Marcos bumabaling naman sa US. Na ang nangyayari dyan, talagang nakikialam ang dalawang mga imperialistang bansa ito sa natin, sa takbo ng politika at militar natin. So yan. Paano ba lumitaw? Paano ba kasi nagkaroon ng imperialismo sa mundo? At paano nila pinagharian? Paano nila napasok ang Pilipinas? Ito. Sobrang umunlad ang kapitalismo. Naganap ang mga krisis sa sobrang produksyon. Kumbaga, nung mga panahong 1890, sobra na yung kaunlaran ng mga kapitalistang bansa. Umabot na sila sa imperialismo. Naghanap ang mga imperialistang bansa ng mga atrasadong bansa sa Asia, Africa at Latin America upang sakupin ang mga ito para pagkunan ng hilaw na materyales, murang manggagawa at bagsakan ang kanilang mga sobra-sobrang produkto. Kaya sinakop ng imperialismong United States ang Pilipinas, Cuba at Puerto Rico noong katapusan ng 1890s. Pinaghati-hatian ng mga imperialistang bansa ang mga mahihirap at atrasadong bansa sa mundo. Noong taong 1914, ganito ang sitwasyon sa Asya. Tingnan niyo po dyan sa kanan. Yan pong pula, yan yung mga sakop ng British. Ang nasakop ng British ay yung India, yung dating Burma na Myanmar na ngayon, nasakop yan. Yung kasalukuyang Malaysia at Singapore, nasakop yan ng British. Yan naman pong nakikita yung light blue, yan naman yung Indochina. Yan yung Laos, Cambodia, Vietnam. Nasakop naman yan ng French. Itong nasa baba na light brown, yan naman yung sinakop ng Dutch. Yan yung Indonesia. Yan po yung Indonesia. Yang blue, yan naman ang sinakop ng United States. Yan yung Philippines. Yung Japan, sinakop niya ang Korea. Kaya ang nangyari po, yung mga imperialistang bansa, pinag-agaw-agawan nila ang mga bansa sa Asia. Ganyan po ang nangyari. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, naganap ang Philippine-American War noong 1899 to 1902. Bakit? Kasi nga inagaw tayo ng US mula sa Spain. Matatalo na natin ang Spain. Yung mga Kastila, nandun na lang nakatago sa Intramuros eh. Formalities na lang ng surrender eh. Pero ayaw tayong papasukin ng mga Amerikano doon sa Intramuros. Yung pala, may pasikreto na silang pag-uusap sa Paris, France. Yan po yung Treaty of Paris. Yan na nasa kaliwa na picture. Kung saan binili tayo ng US mula sa Spain sa halagang $20 million. So yan po ang nangyari. Lumaban ang mga Pilipino, yan nakikita nyo, sa pangunguna ni Antonio Luna, si General Luna. Kaya lang, saka sila mabini, mga makabayang leader na, pero pinatay si Luna. At tinanggal si Mabini sa gabinete ni Aguinaldo. Kaya ang nangibabaw na ngayon, ng mga leader ng mga Pilipino, mga palasuko na sa US. Kaya nasakop tayo ng US noong 1902. Noong 1930s, nagkaroon ng sobrang produksyon, krisis sa sobrang produksyon ang mga imperialistang bansa. Nag-agawan sila ng mga sakop. Pumutok ang World War I at II. Yung Great Depression, yung sobrang produkto sa mundo na hindi na naibibenta, nangyari yan noong 1920s at 1930s. Dahil sa Great Depression, nagkaroon ng World War I. Ganon din noong World War II. Now, ang World War I, 1914 to 1918. Ang World War II naman, 1939 to 1945. Sa World War II, yung Japan, umuunlad na siya na bansa, sobra ng yaman niya, imperialista na, pero yung Asia, gusto niyang kunin. Kasi yung Laos, Cambodia, Vietnam, yung Indochina, nasa France. Yung Pilipinas, nasa US. Tapos yung Burma, yung India, saka yung Malaysia at Singapore ngayon, nasa hawak yan ng British, tapos yung Indonesia nasa Dutch. Kaya ang ginawa ng Japan, ginera yung US, ginera yung yung British, ginera yung Dutch, ginera yung French para agawin yung mga teritoryo sa Asia. Bakit inagaw ng Japan? Ay kasi marami rin siyang sobrang produktong hindi nabibenta.
Gusto niyang gawing market ang Asia. Kasi sa tingin niya, dapat ang Asia para sa kanya, hindi sa mga Europeans. Yan yung nangyari. Kaya sinakop tayo ng Hapon noong 1941 to 1945. Gusto tayong agawin sa imperialismong US. Ngayon, matapos ang World War II, nagpanumbalik ang imperialismong US, tapos noong 1946 ginawaran tayo ng independence. Kinilala ng US ang kalayaan natin noong July 4, 1946. Kaya naitayo yung kasalukuyang Republika ng Pilipinas. Pero yung independence natin, formalities lang. Malaya ang Pilipinas dahil ang bandilang nakikita ay wala na yung US, Pilipino na lang na flag, tapos ang mga leaders na nakaupo ay Pilipino na rin. Pero yung control nila sa ekonomiya natin, ganun pa rin. Marami tayong mga pinirmahang kasunduan at tratado sa imperialismong US na nagpapanatili sa kontrol nila sa ekonomiya, politika at militar ng bansa. Ang halimbawa dyan, yung konstitusyon natin inamyendahan kasi nilagyan ng provision ng parity rights. Alam niyo po ba yung parity rights? Binigyan ang US ng parehong karapatan na may-ari at magkontrol ng natural resources natin. Kahit hindi na nila tayo sakop kasi independent na tayo. Pero sa parity rights, pareho ang karapatan ng Amerikano at Pilipino sa pag-aari at pag-exploit ng natural resources. Ganon din yung Belt Trade Act. Yung Belt Trade Act, saka Lowry-Langley Agreement, yan, mga pinipirmahan dyan, US ang ang main trading partner. At tayo ay magko-concentrate sa pag-supply ng raw materials at pagbili ng kanilang yaring produkto. Yan ang nangyari po dyan. Lahat ng mga presidente mula noon, lalo na sa ilalim ng kasalukuyang Republika ng Pilipinas hanggang ngayon kay Marcos Jr., ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng imperialismo. Tingnan nyo yan, no? Si Marcos, si Cory, nasa likod ni Cory si Reagan, si Ramos, yan. Si Erap, yan, kausap si Clinton, si Arroyo, kausap si Bush, si Duterte, kausap ang China, si Marcos, kausap si Biden. Lahat ng mga presidente ng Pilipinas ay naging sunod-sunuran sa gusto ng mga imperialistang bansa. Yan po ang malungkot. Lalo na kay Duterte, talagang pinapasok ang paghahari ng imperialismong China sa Pilipinas. Ngayon, ang China, paano ba kasi siya nakapasok sa Pilipinas? Alam niyo po ang China, dati siyang sosyalista o komunistang bansa. Sa ilalim ni Mao Zedong, komunista yan eh. Nang komunistang bansa yan o sosyalistang bansa yan, hindi naman tayo niyan sinasakop eh. Hindi yan kasi ang focus ng China noon ay tungkol sa kanilang sosyalismo, ideolohiya ng komunismo. Kung nakikipagkalakalan man sila sa kapwa nila komunista o sosyalistang bansa. Pero yung pakikipagkalakalan, hindi nila priority dyan. Kasi wala namang pribadong negosyo noon sa China. Kasi sosyalista nga. Pag-aari ng gobyerno ang lahat ng kagamitan sa produksyon. Pero nung mamatay si Mao Zedong, namatay siya noong 1976, ang pumalit sa kanya si Deng Xiaoping, yung nasa pinakaliwa, yung cover ng Time, tingnan nyo. Yan po si Deng Xiaoping. Nang mamatay si Mao Zedong, pumalit si Deng Xiaoping, ginawa niyang kapitalistang bansa ang China. Nilusaw niya na yung sosyalismo. Yung dating mga pag-aari ng estado o ng gobyerno, nilusaw yon. Yung mga collectivized farms, saka yung mga state industries na pag-aari ng gobyerno, pinayagan na ni Deng Xiaoping yung pribadong pag-aari ng mga kagamitan sa produksyon. Sumibol na ang kapitalismo uli sa China. Sabi ni Deng Xiaoping, to get rich is glorious. Tapos pumunta siya ng US. Tingnan nyo dyan, kasama niya si Carter. Nag-usap sila tungkol sa kalakalan. Okay naman sa US kasi sabi niya, mabuti naman at ibinukas ng China sa trading. Ay napakalaking market ang China. Kaya mula noon, nabuhay na ang kapitalismo sa China. Yan na, nag-produce na sila, mga electronics, Hanggang sa ngayon, ang China, sobrang yaman na rin niya, kakompetensyado na siya ng US. Pareho na sila imperialista. Ang pagkakaiba nga lang ng China, may camouflage na sosyalista kuno. Ang pangalan niya ay People's Republic of China, Communist Party siya, pero ang pagiging sosyalista niya o komunista, sa salita na lang. Sa gawa, imperialista siya. Kaya sosyalista sa salita, imperialista sa gawa. Ang tawag po dyan, social imperialista. Kakumpetensya na ng China ang US, Japan, European Union. Kaya yung Japan, US, European Union, Canada, mayroon silang G7. Yan nakikita nyo sa kaliwa. G7, yung Canada, Germany,
America, France, Italy, Japan, Britain. Yan yung G7. Sa China naman, mayroon naman silang BRICS, yung nasa kanan. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Kaya nagkukumpetensyahan ang China at ang iba pang mga imperialistang bansa. Kahit sa South China Sea, gustong kontrolin niya ng China kasi yung ruta ng mga barko, gustong kontrolin ng China. Pati yung yaman ng South China Sea kasama ng West Philippine Sea, gustong kontrolin ng China. Kaya yan po ang dahilan bakit kinukontrol ng China ang South China Sea. Ngayon, kahit kumiling si Duterte sa China, pinanatili pa rin naman ang imperialistang United States sa ekonomiya, politika at militar ng bansa. Sa ilalim ni Duterte, pinaboran niya ang China. Pero yung mga negosyo ng Amerika sa Pilipinas, hindi niya naman pinaalis, na natili pa rin naman. Yung mga kasunduan sa Amerika, tulad ng US-RP Mutual Defense Treaty, tuloy din naman yon, yung balikatan, yung Visiting Forces Agreement. Kaya ang ginawa ni Duterte, pinagpatuloy lang yung US sa Pilipinas, pero mas priority niya ng pakikipagkalakalan ang China. Naging amo niya ang China. Yun ang ginawa ni Duterte. Ngayon, kay Marcos, pinagpapatuloy ng rehimeng Marcos Jr. ang pangingibabaw ng imperialismo sa bansa. Lumilitaw na parang mas kumikiling siya sa imperialismong US, pero hindi niya pa rin winawakasan ang kontrol ng imperialismong China sa Pilipinas. So yan ang nangyayari po ngayon. Kaya yan mga kabunyog. Ngayon, ang imperialismo, nagiging problema natin kasi hindi nila tayo pinapaunlad kinukontrol tayo ng imperialismo Mabuti pa nga yung mga bansang hindi imperialista, kapitalista lang, tulad ng South Korea, Taiwan, Singapore, nakikipag-trade tayo sa kanila pantay kasi hindi nila tayo dinodominate. Pero itong mga imperialistang bansa, talagang dinodominate nila tayo, kinukontrol nila tayo, at ayaw nila tayong umunlad. Ngayon, yan po ang pangatlong problema ng Pilipinas. Hanggat hawak tayo ng imperialista, hindi naman tayo mag-i-industrialize. Yung problemang una na sinabi ko, yung pre-industrial na kapitalismo, hindi tayo mag-i-industrialize hanggang controlled tayo ng imperialismong China at US. Kasi ayaw nila tayo maging kakumpetensya Okay, so yan po yung mga apat na mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino. Ang diniskas ko po ngayon, yung pangatlo, imperialismong China at United States. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating bunyog orientation seminar. Ito po yung topic na apat na mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino at ang diniskas po natin ngayon sa talakayang ito, yung imperialismong China at United States. So sana po, nakatulong po itong talakayan natin ito para maunawaan natin ang problema ng lipunang Pilipino. Mabuhay po tayo, pakishare po nito, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.